Okay, welcome back ulit sa aking, channel. At, ngayong gabi pag-usapan naman natin 'no, paano niyo ba pakikisamahan yung kagaya naming merong mga problema sa thyroid 'no? Kasi when you say, thyroid problem, connected din dito yung aming mga emosyon, okay? So tara kuwentuhan tayo. Okay, paglilinaw lang ulit 'no, hindi po ako, isang, doktor, kundi kagaya niyo rin ako na pasyenteng may problema sa thyroid. Okay, ngayon pag-usapan naman natin na may kapatid ka o kaya naman, may asawa ka, may, ang tawag dito, kamag-anak or kaibigan na may problem sa thyroid. Sometimes, hindi mo siya makausap ng matino or minsan naman mapapansin mo na parang lutang or napaka-slow kausap or para siya laging, loading. Papansin mo 'yon, 'di ba? Minsan, "Ano ba 'to? Parang loading naman itong kausap. Parang walang sustansya." So, bakit nga ba siya gano'n, 'di ba? Nakakaramdam kasi kami ng minsan loneliness, emptiness, mga ganyang bagay 'no. Sabihin natin sa madaling salita, depressed or nade-depress, okay? Minsan naman sobrang anxious, yung tipong parang laging may iniisip, 'no? So, may mga gano'ng, pagkakataon, okay? Minsan naman nakikita mo walang gana, parang nakaganto na lang, "Oo, eh." Sige lang. Minsan totoo 'yun, walang energy or low energy. Okay, ngayon ito yung isang catch. Paano mo siya maiintindihan, 'di ba? Paano mo uunawain ang isang, asawa, kapatid, anak, kaibigan na may ganitong karamdaman? Unang-una, kailangan maintindihan mo kung ano ang kanyang sakit. Let's say, may hyperthyroidism ba siya or may hypothyroidism ba siya? Okay? Kasi affected nga dito, sinasabi ko sa inyo, yung emosyon, no? Yung fight and flight, affected din po yun. So, huwag kang mababother kung ganong kausap ang iyong asawa. Intindihin natin siya. Okay? Minsan naman, mapapansin mo ang iyong asawa o ang iyong anak, eh, ano ba, wala ka bang, ganang kumain or wala ka bang ganang makipag-usap? 'Pag medyo gano'n ang kanyang, sitwasyon, medyo hayaan mo na, okey? Hayaan mo na muna. Sabihin mo sa kanya, "O sige, kung ayaw mong kumain, o sige mamaya na lang." Kung mapapansin mo rin naman sa kanya na, ayaw makipagkuwentuhan or ayaw intindihin yung sinasabi mo, bigyan mo muna kahit ilang minuto or isang oras. Sabihin mo muna na, "O sige mamaya na lang. O sige andito lang ako ha, okey? Once na matapos ka, o kaya okey ka na, o andito lang ako, puntahan mo lang ako rito." Huhupa din 'yun. Ako kasi gano'n minsan, eh. Minsan sinasabi ko 'yun sa wife ko 'no, sasabihin ko sa wife ko na, "Pupuwede bang mamaya na? Hindi kasi ko okey, eh." Maging yung sa mga kagaya ko, maging vocal din kayo, okey? Para at least alam din nung, asawa niyo, mga anak niyo or kaibigan niyo, okey? Gano'n lang. Kung medyo mataas ang emosyon, please lang, 'wag kayong mag-uusap muna. Iwasan niyo muna ang isa't isa. Kung emosyon ang mangunguna or mangingibabaw, wala pong pupuntahan ang inyong plano, ang inyong usapan, okey? So, gano'n lang po kasimple, ha? Kung magtatanong naman si Mrs. or si Mister, si anak 'no, sabihin, "Hindi ko naman naintindihan yung sinabi mo, ano nga yun?" Ang sinabi ko ganyan kanina pa." Please, iwasan niyo yun. Calm down. Take it easy. Walang sigawan, okay? Kasi mas lalo lang aangat ang, tensyon, ha? So, gano'n din, kung minsan si Mrs. gustong umalis at sasabihin ni Mister na, "Wala akong gana, eh, natamad ako, eh." May mga pagkakataon na pagbigyan mo na muna. Pagbigyan mo, kung ayaw niya sumama, hayaan mo na muna. Okay, ikaw na lang muna ang pumunta sa palengke, ikaw na muna ang, mamasyal, hayaan mo na muna siya sa bahay. May mga gano'n kasi kahit sa sarili ko nararamdaman ko na minsan ayokong lumabas. Minsan sasabihin ko do'n sa wife ko
no? Sasabihin ko sa kanya na, po pwede bang ikaw na lang muna kasi tinatamad ako. Well, at least kakaintindihan kayo. May naging away ba? O di wala. Kasi alam nyo, sinasabi mo kung ano yung nararamdaman mo sa oras na ito. Okay? Pag sinabi sa'yo ni Mr. or ni Mrs. na, pwede ba linisin mo nga muna to? Mamaya na ma, mamaya na pa. Okay? Hindi pa ako okay eh. Sabihin mo, once na maging okay ka, o syempre linisin mo naman. Wag ka namang mag-excuse. Okay? Ganun lang. Ganun lang kasimple. Well, itong marami akong kakilala ha. Kaibigan, kagrupo, ka-community na naging problem nila ang communication or ang mutual respect dahil sa sakit na hyperthyroid, hypothyroid, or kung ano man yan, hormonal imbalance na connected sa thyroid. Marami po silang naging problem. May nag-cool off, may lumayas, pinakamasakit syempre, naghiwalay. No? May mga ganong pagkakataon. Misa kailangan din nating ibaba ang dapat. Okay? So, ganun lang. Hindi nyo kailangan magpataasan ng ego. Hindi nyo kailangang laging yung emosyon nandun agad. No? Medyo calm down tayo sa usapan, ha? Ito rin, mapapansin nyo rin, yung may mga gantong kondisyon, no? Hyperthyroidism. Mapapansin nyo ganito, medyo may pagkapraning kami minsan, lalong-lalo na nung una na hindi ko pa nakokontrol or yung management ongoing pa lang. Mapapansin nyo si hyper or si hypothyroid patient, tanong ng tanong na, pumayat ba ako? O ano, nag-gain ba ako ng weight? May mga ganyan. Okay ba itsura ko ngayon? Minsan, pa-BP ng pa-BP. 'Di ba? Tapos minsan, mapapansin nyo doon sa partner nyo o sa asawa sorry, sa mga anak nyo, search ng search sa nararamdaman sa Google o kaya sa YouTube o minsan panonoorin mo, no? Sasabihin mo, uy, ganito pala pag may hypothyroid, uy, ganito pala pag hyperthyroid. Well, totoo yun. Kasi napaka-anxious namin. Ibig ko sabihin, lagi kaming, uy, tumibok yung puso ko ha. Ano ba yun? Parang lakas ha. BP mo nga ako. Minsan sa isang araw, nakakasampung blood pressure, reading, nakakasampung beses kang gamit ng blood pressure. O kaya minsan, makikita mo yung search engine mo, yung sa Google, mapapansin mo doon, hyperthyroid, palpitation, tumibok bigla, kinapos sa paghinga. Anong cause? Anong pwedeng maging dahilan? No? Minsan, ganon. No? So, totoo naman yon. Ganon kaming mga pasyente, no? Na may ganitong kondisyon. So, intindihin nyo na lang. But again, sabihin ko sa inyo, hindi po nakakatulong yung ganyan ha, yung search ka ng search. Kaya nga po tayo nagpapa-check up. But again, that is your rights na magkaroon ka ng pagre-research, of course, kung ano yung nararamdaman mo. Hindi ko dini-discourage ka doon. No? Kasi, kaya ko naman sinabi na hindi yung tama, nagiging anxious ka lang. Imbis na mawala yung kaba mo or bumaba yung yung anxiety level mo, mas lalo tumataas kasi yun yung nabasa mo, no? May ganon. Minsan, may tatawagan pa yan na, Mare, yung nararamdaman mo bang tibok kahapon, mabilis yung parang lalabas na yung puso mo sa dibdib. Sasagutin ka nung kausap mo, oo, ganun. O, ayun na, no? So, madalas tanong tayo ng tanong, di ba? So, medyo bawasan. Okay? Kasi, okay ka naman, kaya ka nga nagpapa-check up natuturuan tayo ng tama. So, paano? Sana nakatulong yung aking pagbibigay ng kaunting kaalaman, no? Regarding sa emosyon or paano mo pakikisamahan ang taong may hyper or hypothyroidism lalo na kung affected ang emosyon. Ha? So hanggang sa muli, happy Easter. God bless everyone. Good night.